Sa isang liblib na baryo sa Negros Occidental, may lugar na matagal nang iniiwasan sa tuwing sasapit ang gabi. Ang lumang sagingan sa gilid ng bukid. Tahimik ito sa umaga. Maganda ang liwanag. Puno ng damuhan at palay. Pero pagdating ng hating gabi, nagbabago ang ihip ng hangin. Parang may ibang nilalang na gumigising. Wala nang nagpupunta roon mula noong may batang lalaki na nawala. 16 na taong gulang. Ang pangalan niya, Lino. Isa siyang batang palaisip. Mahilig magbasa ng mga lumang kwaderno ng kanyang lolo. Isang albularyo na matagal nang sumakabilang buhay. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, nakakita si Lino ng isang pahina sa kwaderno. Isang babala. Huwag kailanman bubuksan ang bintana kung may maririnig kang tila pumapalakpak na pakpak. Dahil kung malakas ito, malayo pa ang nilalang. Pero kung mahina, nasa ibabaw mo na siya. Tumawa raw si Lino noon, akala niya'y kwentong pambata lang. Hanggang sa isang gabing walang bituin sa langit, may narinig siyang pakpak. Hindi malakas, hindi rin mabilis. Parang pagaspas ng basang tela. Dahan-dahan. Sa una, inisip niyang hangin lang yon. Pero ang mga aso sa labas, nagsimulang kumahol, isa-isa. Hanggang sa tumigil ang lahat. Tahimik. Sobrang tahimik. At doon niya ito naramdaman. Ang bigat sa bubong, ang kaluskos ng kukusayero, ang mga aninong dumudungaw sa bintana. Walang kumatok. Walang nagsalita. Pero naramdaman niya, may matang nakatitig. Mainit, mabigat, hindi tao. Kinabukasan, hindi siya nagsalita. Pero may nakita siya sa ilalim ng kanyang unan. Isang pirasong tuyong balat ng saging. Hindi bulok, hindi rin basta natuyo. Parang kinayod mula sa loob. Nang balikan niya ang kwaderno ng kanyang lolo, may isang pahina na ngayon lang lumitaw. Kapag dumalaw ang nilalang mula sa sagingan, ibig sabihin, may binabantayan siyang tagapagmana. Isang anak ng liwanag na hindi pagising. At doon na nagsimula ang pagbabago. Ang liwanag sa kanyang mata, ang pag-init ng balat tuwing sasapit ang 12:00, at ang panaginip gabi-gabi ng mga nilalang na may mahabang dila at dilaw na mata. Pero ito'y simula pa lamang, dahil sa susunod na gabi, hindi na lang anino sa bintana ang kanyang makikita, kundi ang mismong nilalang na ilang henerasyon nang naghihintay.